Good morning po sa ating lahat. Say good morning nga po sa inyong mga katabi. Ayan, good morning and Merry Christmas! Ayan, ito ang araw ng Pasko at tayo pong lahat ay magagalak at magdidiwang sa kapanganakan ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 9, verse 6, For unto us a child is born, unto us a child is given. So sa umaga pong ito, wala po tayong dapat pag-alaya ng ating pagsamba at pagpupuri kung hindi ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming worship service na ito. Ikaw po ay malugod, ikaw po ay mabigyan ng karangalan, kadakilaan, at maipagdiwang namin ang araw na ito ng Kapaskuhan ay isang bagay na binigay mo po para sa amin. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. I-welcome po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus.
nagpagdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magaganap. Tayo na't magpugay sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilang sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tanging regalo sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Ang liwanag sa kapaskuhan ay atin ang pag-asang ipinaramdam. Oh, tanging regalo sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Ang liwanag sa kapaskuhan ay atin ang pag-asang ipinaramdam. Tanging ang kahulugan ng Pasko ay si Kristo lamang. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang tanging nagmahal at nagbigay ng buhay para sa akin at para sa iyo. Kaya purihin natin ang ating Diyos. Pagpiling mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. One more time, pag-ibig mo. Hallelujah, i-declare natin ang pag-ibig ng Diyos, kahulugan ng Pasko. Jesus, ikaw ang tanging kailangan ng mundo. Pag-ibig mo ang tanging kahulugan ng Pasko. Jesus, ika'y kasama sa habang panahon. Tanging regalo sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Liwanag sa kapaskuhan ay atin ang pag-asang ipinaramdam. Tanging regalo sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Ang liwanag sa kapaskuhan ay atin ang pag-asang ipinaramdam. Hallelujah! Patuloy na ang araw na ito ay araw ng pagsamba natin sa ating Diyos. Amen? Woo! Everybody clap your hands! Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Purihin siya, awitan siya. Hallelujah! Hosanna! Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri.
Sa ngalan niyo lamang po, Panginoong Yesus, ang lahat muli ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen! Praise God! Hallelujah! God bless us all. Makakaupo na po tayo lahat. Ayan. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. So ngayon po umaga, may quick question lang po ako. So sino po dito yung mga na-stress, mga na bumili at saka mag-isip ng mga regalo? Taas-taas kamay dyan. Ayan. Madami. At saka sino po dito yung mga excited na makatanggap ng gifts? Amen? Ay, wala. Ako lang. Ayan. So, ngayong umaga po, or this Christmas po, alam niyo po ba yung pinaka-important gift na naibigay sa atin ngayong umaga? Hindi po to galing sa malls, sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop, or kahit anong online shop man yan. Kundi galing po yan sa ating God, sa ating Panginoon. Ayan. So, sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Ayan. God gave His best gift ever ngayong umagang ito. At kaya ngayong umaga po na to, sa pagta-tithes and offering po natin, wag po nating tingnan na it is something required, yung pagta-tithes and offering natin. Let's see na it is response natin para sa pagmamahal ng Panginoon. At reminder lang po ngayong umaga din na kahit maliit man yan o malaki, ang tinitingnan ng Lord dyan ay ang puso natin. Sabi nga, every gifts that comes to our heart is, it counts po. And ayun, sabi din po dito na sa pag-tithes and offering natin, dapat isipin natin na it is or gift para sa ating Panginoon. Ayan, pwede na po, yun lang po at pwede po na po tayong tumayo at magbigay ng ating tithes and offering. Later on po, pagpe-pray po natin. Ayan. Let's pray po. Pag-pray po natin yung tithes and offering. Ay, si Nanay pa pala. Sige po, Nay. Habol po kayo. Ayan. Okay po. Let's pray po. Oh Lord, Heavenly Father, we praise you, we glorify you, Lord. Dinadala po namin itong tithes and offering, Lord God, na ibinigay namin, Lord God, ngayong umaga sa iyo, Lord God. Oh Lord, thank you, Lord, sa lahat ng blessing, sa love, sa grace, Lord God, sa lahat-lahat, Lord God, na ibinigay niyo sa amin this year, Lord God. Oh Lord, ito po yung, Lord, yung tithes and offering na to is yung response na namin, Lord God, para maitaas ka, Lord God, para mapapurihan ka, Lord God, sa way po ng pagta-tithes and offering lang po namin, Lord. Thank you, Lord, dahil kahit may challenges kami, struggles kami, Lord God, this year, Lord God,
you've been faithful po sa amin, Lord God, sa buhay namin, Lord. Again, Lord, naway, ma-remind po namin lagi sa utak namin na itong tithes and offering, Lord God, namin ay dapat na buong puso namin, Lord God, na maibibigay sa iyo, Lord God. Again, Lord, thank you po. We praise you, we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. So sa umagang ito din po, syempre po papakinggan po natin yung salita ng Diyos at inaanyayahan ko po si Pastor Alex De Castro po. Good morning ho sa ating lahat. And of course, Merry Christmas po sa ating lahat. Praise God. Nakangiti kayong lahat, no? Christmas nga kasi. Okay, God bless you, Star Faye, sa ating worship time, sa worship team at sa tech group at sa ating pong lahat. Bawal daw po bumate, announcement ngayon. Pero dahil malakas sa akin ang taong ito, patayin po natin si Jeremy ng happy birthday. Happy birthday, Jeremy. Praise God. Welcome din po uli natin. Nandito po yung kanyang father. Second time niya na dumalo po kasi po siya ay ng ibang bayan. Si Brother Jerry po. Welcome po. And of course, second time po nila umattend si Jewel at si Carl. Welcome uli. At sa iba pa ho na ngayon ay dumating din, no? Although you have been part of this church, pero welcome kayo sa ating gawain. God bless you all. Napapansin po natin, napapansin ko, na pag naglalakad o merong nag-travel ako, meron pong mga tarpaulin na nakalagay doon. Bago po, gumraduate yung anak o pumasa sa board exam. Di ba, congratulations, di ba? Nakalagay, no? Kadalasan ganun pumasa sa board, di ba? Or naging doktor, naging engineer, no? Well, ba't po nila ginagawa yun? Well, hindi naman siguro, one thing kasi proud sila. Proud in a sense na tama lang, hindi naman nagyayabang. Kasi marahil siguro yung mga magulang sa effort nila, sacrifices, nagbunga, kaya na pinopost nila yun, no? Minsan sa online or nga doon sa labas ng bahay nila, okay? Kasi yung balitang yun, it is something that have to be celebrated. Amen po ba? It is something na kailangan mag-rejoice kasi pumasa di ba? May magandang nangyari. Magandang balita po yun. Pero sa umagang ito po, wala nang pinakatatalo sa pinakamagandang balita na dapat ay mag-rejoice po tayo at dapat ay ipagmalaki natin kundi yung pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya salamat po at sa umagang ito, we can just give some time po para i-proclaim natin yung first Christmas sa umagang ito. Ang ating pong title ay When Heaven Rejoiced. No? Past tense po yan, nang magdiwang ang langit. Kayo, ang text po natin ay nasa Luke chapter 2, beginning verse 8 hanggang 16 po. At ito po ang sinasadang salita ng Diyos. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanilang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila, pero sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan. Magandang balita equals rejoicing, equals kagalakan. No? Kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Amen po ba? So loaded po itong passage na ito. Pero dahil nga po isang oras lang tayo dapat mag-stay, well, kukunin lang po natin yung mga insightful na portion sa passage na ito. Una po, there was a celebration. There was a celebration. Nagkaroon ng pagdiriwang at kagalakan. When Jesus came, nagkaroon po ng pagdiriwang o kagalakan. There was a celebration.
may pagdiriwang o celebration dahil sa magandang balita ng kaligtasan. Kita po natin yan sa text, no? Kaya dumating ang Panginoon, kaya nagkaroon po tayo ng unang Pasko kasi ililigtas ng Lord ang mga tao sa kanyang kasalanan. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 10 sa NIV, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Tignan niyo naman po, no? Consistent po yan sa gospel. Hindi po pwedeng maalis yung siya ay Savior. Siya po ay Redeemer. Siya po ay nagpapatawad na Diyos. Yan po ang palaging revelation ng unang Pasko. So kaligtasan mula sa Panginoon, yung po yung tandaan natin. Pag tayo po nag-celebrate, when we remember the Lord this Christmas po, yung pong dapat natin tandaan, kaligtasan po mula sa Panginoon. Iligtas po tayo ng Diyos sa isang bagay, sa isang sitwasyon na wala tayong pwedeng gawin. Wala tayong pwedeng isolusyon. Kasi po Diyos lamang po ang pwedeng gumawa nun. Siya lang po ang pwedeng magligtas sa atin sa kasalanan. Amen po ba? Siya lang po ang pwedeng magpatawad. Wala na pong iba. Kaya wag po natin kakalimutan that whenever we celebrate Christmas, it is because Jesus came to save me, to forgive me of my sin. Amen po ba? Kaya sa Lucas chapter 2 verse 11, "Sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong," ano po? Laksan po natin. "Ang Kristo na siyang Panginoon." No? Yung po yung sa Tagalog. Tingnan niyo po yung emphasis na siyang Savior. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 20 to 21, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Nagsabi, "Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Tukoy na po ito. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan ng Israel, and by extension, ang buong mundo po sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Familiar po tayo sa news, di po ba? Kahit nga po doon sa mainstream na media, doon po sa television, minsan po nadadali pa rin ng fake news yung mga newscaster. Ano po? Fake news, di ba? Palaging ganyan yan. Lalo ngayon, sabi nga lang, may AI. Hindi natin alam kung tama ba yung balita o fake ba. Minsan naman half truth, half false. Hindi talaga siya totoo, hindi talaga siya tunay. Hindi natin siya pwedeng sabihin na good news kasi una, fake siya. Pangalawa, hindi siya talagang totoo na pinakita. And worse, kapag bad news. Di ba ba? Ano po ang maganda dito sa Pasko? Hindi siya fake news. Amen po ba? Hindi po fake news ang Pasko. Hindi po siya false news. Hindi po siya maling balita. Lalo hindi po siya bad news. Siya po ay good news. Amen po ba? Kaya po ang isang tawag sa gospel ay good news. Bakit good news? Kasi merong isang Diyos na nagkatawang tao at naparito mula sa kalangitan pababa dito sa lupa na meron lang isang misyon. Tayo po'y iligtas sa ating mga kasalanan. Tayo po'y patawarin kasi mahal tayo ng Diyos. Meron pa bang tatalo sa ganung good news? Mukhang may tatalo pa eh. Meron pa po bang tatalo sa ganung good news? Wala na po. Di po ba? Wala na. Wala na po. At yun ay hindi mapapasubalian. Kasi meron pong mga news na nire-retract, di po ba? Kasi nagkamali ng pagbabalita, no? Pero ito, walang pagkakamali ito. The moment mo na sinabi, I bring to you good news. Yun na po yun. Good news na po yun. Kaya, salamat po nung sinabi ni Angel Gabriel na meron akong ibabalita sa iyong good news. Salamat hanggang ngayong good news yun. Kaya kung everything around us is bad, sa sitwasyon po ng buhay natin, ang hirap, may mga kabigatan tayo, may mga problema. Siguro as we review this,
2025 parang ang hirap atang malampasan. Baka eto nga lang, ilang araw na lang, 2026 na, dala-dala pa natin yung mga kabigatan. Yun po yung bad news sa buhay natin. Pastor, may ganito ako. Pastor, may ganito, may ganyan. Ang hirap po, Pastor. Tandaan po natin, ang isang mensahe pa rin ng Pasko ay pag-asa. There is hope in Jesus. There is hope in Christ, the Lord, the King. Who knows, marahil, before this year ends, di po ba, kumilos na ang Diyos sa buhay natin. Bumbreakthrough na po kayo sa mga personal na buhay ninyo. Lalo na po, spiritually speaking, talaga pong come 2026 ay talagang ibigay po natin ang lahat sa Panginoon. Ang nakakatawa sa pag binasa po natin ng gospel, yung bad news, nataturn ng Lord sa good news. Di mo ba? Nung pong inabot ng bagyo ang mga disciples sa Lake ng Galilee, binataranta po sina Peter, ginising po ang Lord. Lord, bad news. Bakit? Sabi ng Lord, alam naman na, pinaparaphrase ko lang, no? Ang lakas po ng bagyo, ang hangin, ang dilim, baka tumaob yung bangka natin, mapahamak tayo. Bad news yun. Di po ba tumayo ang Panginoon at sinaway niya yung storm? Tigil. Di po ba? Mula sa isang bad news, ginawa ng Lord good news. Kaya po may pag-asa sa Panginoon. Amen po ba? Nung natatanta na si Philip, Lord, napakarami. Sabi ng Lord, pakainin natin yung mga tao. Maraming ulit pa ng bilang natin dito. Around 5,000. Pero po yung mga bata at mga babae. Sabi ng Lord, sige, pakainin natin sila. Lord, bad news. Bakit? Kasi po, 5 lang, tama ba? 5 lang ang tinapay, 2 ang isda. Bad news yun. Hindi, pakainin natin. Ako bahala. Sabi ng Lord. So, pinanalangin po ng Lord yung kokonting resources, di po ba? And He multiplied it. At ang kumain po ay around 15,000. From bad news to good news. So ano po ang bad news sa buhay natin, sa sitwasyon natin, sa family natin, sa personal na buhay natin? Dalhin po natin sa Panginoon and He'll turn it around. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Lahat po tayo inabot ng bad news dahil sa kasalanan. Pero may good news yung anghel. May good news po ang kalangitan. There is salvation in Jesus. There is forgiveness of sin. May pagpapatawad po sa Panginoon. May kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya, dapat lang tayo mag-celebrate. Amen po ba? Dapat lamang po tayong matuwa. Okay? So, sa pagdiriwang o celebration ng kalangitan, eto na po, no? Hindi lang tayo nagdiriwang eh. Yung impact po ng pagdating ng Lord ay the heavens so to eat na ito ay magmamatter talaga. Ang sabi po sa Luke chapter 2, verses 12 to 14, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Alam mo, kung narinig ng mga anghel, malamang narinig nila yung pagpupuri natin kanina. Sabihin ng anghel mo, ba't ganito magpuri itong mga to? No? Ba't ganito kayo sumamba? Sa kanila po, iba. Nung dumating po ang Panginoon dito, bumukas po, napunit yung kalangitan. At napakarami po dong mga anghel ang nagpuri at sumamba. Sila po ay nagre-rejoice. Kasi yung kanilang sinasamba, yung pinupuri nila na perfect, na holy na Diyos, di nila akalain na magkakatawang tao para lamang abutin tayo. Amen po ba? Amen po ba? And heaven is full of rejoicing. It is a place na puro pagpupuri at pagsamba. Pero bumagsak yung papuring yun, narinig po ng mga shepherds. Narinig po ng mga tao doon ang pagpupuri at pagsamba ng mga anghel. Bakit po? Kasi dumating ang Panginoon. Kinig po ba tayong lahat? Niisip po nga, no, habang ginagawa ko po ito, ano pa ba ang reason na pwedeng nakulang? Bakit sa heaven, no,
ano pa yung pwedeng reason na magpupuri pa ang mga anghel sa langit? Ang unang reason talaga, kasi nandun yung creator nila, nandun ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yung creator nila, indebted po sila sa Diyos. Pero what other reasons po? Ano kayang maisip natin? Wala eh. Kasi wala na, nandun na lahat eh. Perfect yung pagsamba dun eh. Pero magugulat nga po tayo, meron pa palang isang reason para mag-celebrate ang anghel. Yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na banal, yung Diyos na perfect, na walang kapintasan, kaya niya pala tayong yapusin. Kaya niya pala tayong abutin ng mga makasalanan at walang pag-asa. Amen po ba? At lalong natuwa yung mga anghel. Lalong natuwa yung mga anghel. Tandaan natin, di sila naapektuhan ng kasalanan. Yung mga anghel, wala po. Pero naramdaman po nila eh. Kung ang pagpupuri at pagsamba nila sa creator nila ay ganoon. Ganon din naman ang pagsamba at pagpupuri nila nang bumaba at nagkatawang tao ang Panginoon. So it is something. So two instances that both heaven and earth celebrate is when Jesus came for us and when someone is saved. Yan po lang dalawang tala ng langit. Kailan nag-celebrate ang mga anghel, ang kalangitan? Dahil sa pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Ang pangalawang reason, kasi merong naliligtas. May mga tao na lumalapit sa Panginoon. Nakikinig po ba tayong lahat? Yun lang po ang dalawa. Kaya salamat. We have all the reasons to rejoice and purihin po ang Panginoon kasi niligtas tayo ng Diyos, pinatawad tayo. Sa Luke chapter 15, siguro hindi ko na ito babasahin, alam naman, para madali na po tayo. Alam naman po natin, no, yung text na yan. Tingnan natin yung latter part. Paki-roll nga yung bandang, sabi dyan sa verse 7, in the same way, no, okay, paki-hanap na lang. Ayan, in the same way, sabi po rito, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Sinasabi ko sa inyo, nagdiriwang ang milyon-milyon mga anghel sa kalangitan sa isang tao na nagbabalik loob sa Diyos. Sa isang makasalanan, nagbabalik loob sa Diyos. Kaysa doon sa 99 na feeling nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Ito po ay parable ng lost sheep. Amen po ba? So, salamat po mga kapatid kasi ang Diyos kahit ganun siya kabanal, ganun siya ka-perfect, ganun siya makapangyarihan, tayo po ay inabot niya pa rin. Huwag po yung mawala yan sa celebration natin ng Christmas. Huwag pong mawala yan. Salamat po dahil pag may Christmas, mas generous tayo. Amen po ba? And mas forgiving tayo dapat. Mas okay tayo yung ating pakiramdam. At sa pagkain din, di ba? Okay din tayo, di ba? Di ba? Kasi pag Christmas masarap, ang daming ay masarap kainin. Di ba? Noche Buena. May nag-Noche Buena ba? Okay. Ako, wala na. Nung buhay pa magulang ko, lagi kami. Kailangan yun, di pwedeng wala. Pwedeng wala. Ngayon, kami na lang ni Tiago, no? Kaya buti lang, may nagdala-dala ng mga May nagdala-dala. Di ba? May kanta dyan, di ba? Di ba Noche Buena na kagabi, ano ba ang kinain ninyo? Ha? Di ba? Ano ba kinain ninyo? Ha? Oo, hindi. Pwede ko naman baguhin yun. Okay? So there is rejoicing pag Pasko. Amen po ba? Kasi Jesus saved us. Number 2, there was a commissioning. Nagkaroon ng pagtatalaga na ipamalita ang kanyang pagdating. Sabi po sa Luke chapter 2, verses 15 through 17, nang makaalis ng mga anghel, pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ito na po. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Sa New Living Translation version, sabi po, they hurried to the village and found Mary and Joseph
and there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone. Tingnan niyo po, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. So ang pangalawang mensahe po ng Pasko para sa ating lahat na nakilala sa Panginoon, ibalita po natin ang tunay na meaning ng Pasko. Amen po ba? I-share po natin. Pag dating natin sa 2026, yan po yung gagawin natin. Sasabihin natin na may tagapagligtas. Sasabihin natin may pag-asa ang buhay dahil merong Jesus na nagkatawang tao para abutin tayo. Sa Lexham English Bible, ito po ang translation. And when they saw it, they made known the statement that had been told to them about this child. And all who heard it were astonished concerning what had been said to them by the shepherds. So hindi po nakontento yung mga pastor ng mga tupa. First, nag-rejoice sila, natuwa sila kasi sila po yung pinakamababang tao rin ng tao na nakakita, nakawitness ng unang Pasko. Sa mensahe rin po yan ng Pasko, yung humility, kababaang loob, na ang Diyos na napakadakila ay naging tao para lamang, nagpakababa para lamang sa atin. Amen po ba? There are lots of message po dito sa Kapaskuhan. So, yun po ang isang gagawin po natin. Mga kaskwela po ninyo, kapitbahay ninyo, kasama sa trabaho, in whatever means, madala po natin yung gospel, ma-share po natin. Amen po ba? Kasi isa po yan ng reason bakit nagkaroon ng unang Pasko. Sabi po sa Luke chapter 8, verses 38 to 39. Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, Return to your own house and tell what great things God has done for you. And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Ito po yung pinalayas ng Lord, yung masamang, yung legion ng mga demonyo na pumasok sa isang binata. Legion po. Ibig sabihin, 6,000 po yun. Ganong ka-worse yung sitwasyon. Pero pinalaya po siya ng Panginoon. Nung gustong sumunod ng lalaki, sabi niya, hindi, huwag ka sumunod sa akin. Kundi sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay kung anong magandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? So, ano bang nagawang maganda sa atin ng Panginoon? Ibalita po natin. Amen po? Kasi yun po yung gusto ng Lord. Isa na lang po. Sa John chapter 4, verses 28 to 30, pakinggan nyo na lang po ako. Ang sabi rito, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, Halika kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Amen po ba? Ito po yung babae na na-encounter ni Jesus nung sinabi ng Lord yung buhay niya at paano siya hinipo ng Diyos. Pumunta siya sa kanyang nayon. Sabi niya, halika kayo. Mukhang nakakita ko na yung pinangako sa ating tagapagligtas. Tingnan niyo siya. No? Amen po ba, mga kapatid? Closing thoughts po tayo. Christmas is celebrating Christ and His salvation. Ito po yung bakit tayo may Christmas. Celebrate po natin, hindi yung date, hindi po yung bagong damit. Salamat kung may bagong damit. May nakausap ako, ba't ka pupunta sa SM? Basta bagong damit Pasko kasi Ang babaw ng kaligayahan mo. Hindi ko naman sinabi yun, no? Hindi ko naman sinabi. Pero there's nothing wrong kung bago damit, di po ba? Lalo sa mga bata. Okay lang po yun. Kasi maganda nga yung okasyon, Christmas di po ba? Okay lang po yun. Marami po tayong mga gustong gawin. Marami tayong mga feeling na magaganda pag Christmas. Pero ito po yung pinakauna. Christmas is celebrating Christ and His salvation. Lagi po natin tandaan yun. Lord, kaya may Christmas kasi mahal mo ako, niligtas mo ako, pinatawad mo ako. Amen po ba? Wag po tayong lalabas doon. Yun po yung core ng Christmas. Next. Christmas is a reminder that we share to others its message of Christ's salvation. Yan. Pinapa-remind po sa atin yearly ng Pasko na
Marami pang tao na gusto ng Lord maabot niya. Na maramdaman ng mga tao yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, yung paglingap niya. At tayo po yun. Tayo po yun. Amen po ba? So, wag po nating saralinin ang pagmamahal ng Lord. Wag po nating tayo lang yung matuwa, tayo lang yung magpuri, tayo lang yung sumamba. Tayo lang yung maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Maranasan po din ang iba na talaga pong mabuti at mapagpala at nagmamahal ang ating Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, sa umagang ito, mga kapatid, ito po ay timely reminder. At salamat. Alam ko po, maraming reasons pa bakit tayo nag-celebrate. Unang-una, kung nandito ang family ninyo, salamat. It's napakasarap mag-celebrate with your family. Pero tandaan po natin, merong isang reason lang bakit ng Pasko. Merong Diyos na nagkatawang tao para abutin tayo. Amen po ba? At nawa, wag po tayong matapos, mapagod, magpuri, sumamba sa Lord. Sabi nga po nung isang awit, mula doon sa kalangitan, pumunta siya dito pababa para lamang sa isang layunin. Tayo po ay tubusin sa ating kasalanan. At awitin po natin yan. Amen po, tinatawagan ko worship team, tayo po itatayo at yan po ay ating gagawin. Okay po? Sige po, sino po dito ayaw tumayo, no? Ba't tinatamad ba kayo? Sabi ko, tumayo kayo. Ayan. Sino po dito, halos ang family nyo nandirito? Okay. Sino naman po dito kakarampot? O kayo lang mag-isa? Ayan. O sino po dito gusto nyo, pag dating ng 2026, buong 2026, sipuin ng Lord ang inyong mga mahal sa buhay at makakilala sa iyo. Kayo, taas natin ating kamay, papanalangin po muna natin yun bago tayo umawi. Hallelujah, Lord, salamat po sa iyo. Ayaw po namin makontento na kami lamang po ang nakadama ng iyong pagmamahal, nakadama ng iyong pagpapatawad, nakadama ng iyong biyaya. Ayaw din po ng ilang mga naririto na sila lang sa kanilang family ang nakakilala sa iyo, ang nakadama ng kaligtasan, nakaranas ng iyong pagmamahal. Lord, sabi ko na yung salita, for you so loved the world, dahil inibig mo ang buong sanlibutan, ibinigay mo yung bugtong na anak ko. Pang sino mang sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Habang nakataas po ang kamay namin, i-represent po nito ang aming mga mahal sa buhay. Nanay, tatay, asawang lalaki, asawang babae, kapatid, anak, o Diyos. Maging mga pamangkin, Panginoon. Maging mga very close friend, Lord. Ang entire family po, o Diyos, hipuin niyo po, dalawin po ng inyong kaligtasan, ng iyong pagpapatawad. Ang mga kapatiran namin na kanilang mga mahal sa buhay, wala pa rito. Nawa sa oras na ito, o Diyos, as we celebrate this Christmas, gusto po namin na magdiwang ang mga anghel sa langit sa isang reason, hindi lamang dahil ikaw ang creator nila, Lord, kundi dahil merong isang kaluluwa na nagbabalik loob sa it lumalapit. At loobin po ninyo na yun ay maging kamag-anak namin, kapamilya namin, magulang namin, kapatid namin, o Diyos. Lord, sapagkat pwede lang kaming mag-share ng iyong salita, pero Lord, ang iyong banal na Espiritu nawa ang kumilos at humipo sa kanila para po sila, magbukas sila ng kanilang puso sa iyo, O Diyos, at sumampalataya at maligtas. So that, Lord, pagdating ng panahon, Lord, katulad ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Sabi po ni Paul, manampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas, maging ang iyong sambahayan. Let it come to pass, Lord, in the name of Jesus. Hayaan niyo pong mangyari ang ngayong 2026, madagdagan kaming mga mahal sa buhay na naririto, na nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa iyo. Save our loved ones, save our families, Lord. Thank you, Lord God. Thank you. We pray all these things, Lord, sa pangalan po lamang ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Let's celebrate the goodness of the Lord. Hallelujah. Oh Lord. Amen. Mawit po tayo sa Lord ng buong pagsamba. Lord, I lift your name on high. Lord,
grave, from the grave to the sky. Mga babae Lord, I lamang. lift your name All the on ladies will sing. Amen. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your All the name gentlemen, let's sing to the Lord. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift Ay your lahat, name sasabihin on natin sa Lord. high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on praise you, O God. Lord, salamat po. Salamat po yung awit na ito, yun pong isinulat ng iyong salita na mula sa yung glorious throne doon sa kalangitan. Kayo po ay bumaba sa isang marumi, sa isang
kasalanang mundo para sagipin lamang po kami, para kami patawarin, para kami iligtas. Lord, marami pong salamat. Salamat po na yearly, Lord, we remember you. Your love, your goodness, your mercy, your grace. Salamat po. Nawa, huwag itong mawala sa gitna ng aming celebration. Sa gitna ng maraming gagawin namin, Lord. Lagi naming maalala na ang Christmas, Lord, ay mula sa isang Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, at nagliligtas. Oh, Lord, we thank you, God. Salamat po, salamat po. Lord, sa oras na ito, oh Diyos, nawa, sa aming paglabas sa bahay-sambahang ito, Panginoon, ay nagkaroon kami, Lord, ng mas reflective na attitude about sa Christmas, lalo sa taong ito. Salamat po sa inyong salita, O Diyos. Salamat po. Naniniwala po kami na ang mga pinalangin po namin sa iyo na paglabas po namin at pag-abot sa mga tao at sa mga mahal sa buhay na pinalangin namin para maligtas. Alam po namin na gagawin niyo po yan sa darating na taon na ito. Kaya ngayon pa lamang, Lord, ay nagpapasalamat na kami at nagpupurit sumasamba sa iyo. Sa oras na ito, tanggapin po ng bawat isa ang iyong mayamang pagpapala. Sumayin niyo po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang aliw, pagsama at kalakasan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Makaupo muna tayo saglit. Yan. Ayan. Okay po. We're just on time. Alam niyo po, thank you. Ang isa pong nakakatuwa na palagi na makita natin ay yung attention po na binibigay ng Lord sa mga children o sa mga kids. One time po, nung ang mga bata ay lumalapit sa Panginoon, siguro gusto yumapo sa Lord, no? Gustong mahawakan ng Lord. Sinaway po ng mga alagad. Nagalit po ang Lord sa mga alagad. Ay, teka, bakit nyo sinasaway yung mga bata? Bakit nyo sila binabawalang lumapit sa akin? Hindi nyo ba alam para sa kanilang kaharian ng Diyos? Napasin nyo po ba yun? Okay. So, ganun po kamahal ng Lord ang lahat ng tao. Hindi lamang po tayong adults, maging itong mga kids, no? Kaya, palangin po natin na habang nagkakaisip na sila, talaga po sila ay kumilala din sa Panginoon. Amen po? Praise God. Pero bago yun, no? Maganda po na-expose na po sila sa mga bagay tungkol sa church, sa kanyang salita, at sa isa pang bagay, yung pag-awit sa Panginoon. Ay narito po ang mga kids ng SWCC para tayo po'y haranahin. Let's give them a warm welcome.
sa atin ng mga kids. I-ready na po natin ang ating pamasko para sa kanila. Come on down! SWCC Kids ay nagbibigay po sa atin, nangangaralin po sa atin ngayon. So, lalapit po sila, nandiyan po sila, may dalawang kids. Tayo po ay maging generous to give whatever po yung pwede natin i-share sa kanila. Come on! Praise God! Everybody, we wish you a Merry Christmas. Come on, everybody! Ayan, yung mga hindi pa po nakakapagbigay para sa mga bata, so magbigay na po tayong lahat. Dahil ang Pasko ay para din po sa mga bata. Amen. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan. Yes! Namamasko daw po ang mga bata. So, nakapagbigay na po ba tayo? Dun, ay! Wala kayong pangkain, bebe! Paano po yun? Ano gagawin natin? Woo! Uulitin natin! Uulitin natin, alright? Kasi kawawa sila, walang madadala. Wala po, eto na lang po. Paano po ang gagawin natin? Okay lang. Okay po, so, ayan, yung pamasko ay naisama po sa ating tithes and offerings. Pero bahala na po ang church, ang finance para po diyan. So sa mga gusto pa po magpahatid ng kanilang pamaskong regalo ngayon, ay pwede pa po, nandito pa po yung isang basket para po natin lagyan. Everybody, batiin po natin ang bawat isa. We wish you a Merry Christmas! Come on! Tayo po tayo lahat at sumabay po tayo sa pag-awit ng mga bata. We wish you a Merry Christmas! Come on, children! Batiin po natin ang bawat isa. Merry Christmas, SWCCK! God bless you all! Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Everybody, batiin po natin ang bawat isa. Sige po, once again, we wish you a Merry Christmas, kids! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Batiin po natin ang bawat isa. For the last time, come on, church! We and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Sabay-sabay. 3. Merry Christmas! Ayan. Merry Christmas po sa bawat isa. Magkita-kita po ulit tayo. Meron po tayong service again sa Sunday. It's our year-end Thanksgiving service natin sa Sunday. So everyone, kung gaano po tayo karami, ay sana po ganun din tayo. Wala pong lalabas.